rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. So kung ako naman ang tatanungin nyo, eto syempre fresh overload pa rin. So yon. So sana lahat kayo ay nakakain na ng inyong mga hapunan at yung iba naman syempre sa ibang panig ng mundo ay nakapag-almusal na at kung nasa saan man kayo ay sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre kung ako ang tatanungin ninyo, eto sa awa ng Diyos, medyo pagod tayo today kasi nagpunta nga tayo sa school at sobrang init dito. Diyos ko, parang summer. Alam mo yun, no? Parang hindi mo na maramdaman yung Pasko. Ang humid-humid ng panahon. Tapos nakakapagod, nakakahilo, nakaka-drain ang init ng panahon. At ang nakakaloka pa dito, syempre nagpa-practice kami ng mga bata. So talaga naman yung pawis ko lagatak. Nakakaloka. By the way, wala naman akong magagawa. Yun yung weather. Di ba? Ewan ko ba dito sa Thailand, minsan yung ano dito, yung panahon dito, nakakaloka. Sa totoo lang, mas madami yung tag-init. As in, sa loob na isang taon, grabe. Tapos yung tag-ulan, konting-konti lang, as in talagang bilang na bilang lang sa kamay mo yung mga panahon na uulan. Pero kapag umulan naman, kala mo may bagyo. Pero saglitan lang, as in talagang matagal na yung 3 oras na umuulan. Pinakamatagal na yon. Pero madalas parang 1 oras lang o 30 minutes. Pero kapag umulan naman siya, Diyos ko naman, baha agad. Yung ganon, yung tipo kasing grabe yung galit, yung buhos. So nakakaloka. And then, yung lamig, lumamig lang ng mga ilang araw tapos wala na, ayan na, mainit uli. Parang lamig na naramdaman ko 2 araw lang, 3 araw, tapos ayan, sobrang kala mo sauna na naman yung panahon, di ba? So ganito yung weather dito sa Thailand, as in di talaga maayos, sobrang nakaka-drain siya. So yon, pero wala naman tayo magagawa, yun yung panahon nila, di ba? At eto na nga, syempre, Diyos ko, yung mga pag-uusapan natin ngayon, medyo nakakaloka kasi grabe ha, Michelle D umarangkada na ng bonggang-bongga. So, si Michelle D ngayon ay nasa Indonesia. So, after ng kanyang homecoming na naganap nung nakaraang araw, ay bigla siyang lumipad sa Indonesia. So, maraming nagulat kasi parang, bakit nasa Indonesia na siya? Kasi meron silang gagawing project doon. May nag-imbita kay Michelle D. Hindi ko lang alam kung fashion show or pictorial lang, pero meron siyang gagawin na project doon. Inimbitahan siya ng Indonesian. At ito ay ni-request mula doon sa Miss Universe organization. So, ganun kabongga. So, kung iisipin mo, yung bagong reigning ng Miss Universe na si Shenice ay wala siyang ganap. So, nandoon lang siya sa New York. Nagkaroon siya ng pictorial pero wala pa siyang mga media tour. Doon lang siya, naka-stack lang siya, naghihintay siya ng New Year. So, yon. So, dinaig siya ni Michelle D. Kasi si Michelle D, nakailang bansa na. Nung una, from El Salvador, nagpunta sila sa Mexico. Inimbitahan siya doon, di ba? Dahil merong promotion na something. Tapos ngayon, pagdating doon sa Mexico, ay nagpunta na sila dito umuwi na siya ng Pilipinas. Sa Pilipinas, talagang grabe yung kanyang media tour. Grabe yung ikot niya. Punta doon, punta dito, tapos lakad doon, lakad dito, as in talaga yung mga interview niya sa loob ng 1 araw, nakakatatlo, 2, ganun katindi. So, daig pa talaga ni Michelle D na kala mo siya yung Miss Universe. And then, nagkaroon pa siya ng bonggang-bonggang homecoming, tapos nagkaroon siya ng mini concert. And then, ayun, ngayon dito siya sa Indonesia kasi may project nga. So, mula sa, skincare ng Miss Universe, parang magpo-promote yata sa Indonesia. Plus, meron silang gagawin na parang fashion show or may isa pang project. So, yon. So, hindi ko lang alam yung eksakto talaga na ganap ni Michelle D dyan. Kasi, yung tinanong ko,
ayun yung sinagot sa akin, may project. So, syempre, exclusive pa. 'Di ba? So, hindi pa nila pwedeng ibulgar. Charot. Anyway, kung ano man yung project ni Michelle D dyan, nakakatuwa. Kasi sabi ko nga, si Michelle D, dinaig pa yung Miss Universe. Kasi parang si Michelle D, nauna nang lumipad, papunta sa ibang bansa para sa ganitong trabaho at naimbitahan agad-agad. O, 'di ba? Nakakaloka. At hindi lang 'yon. At tapos niya dito sa Indonesia, pupunta naman siya sa Thailand kasi dito sa Thailand, 'di ba may project nga silang gagawin ni Antonia. So ipupush na nila 'yon habang maaga. At ang pinakamaganda dito, magko-concert pa sila. O, 'di ba? So ganun kabongga. So grabe, hindi man si Michelle dinanalo ng Miss Universe, grabe yung mga nagbukasan talagang pintuan sa kanya. Sobrang kaliwaan talaga. And then, sa Pilipinas nga, yung mga sponsors, saka yung mga gusto pang mag-endorse, hindi pa talaga niya nagagawa eh. So, sobrang dami daw talaga. Pero, ang mas ganda dito, si Michelle D, nakikita ngayon ni Kun An na talagang in demand. Sa lahat ng mga naka-top 10, si Michelle D talaga yung pinaka-in demand. Kahit yung naka-top 5 na kandidata dito sa Miss Universe, as in, hindi talaga na pag nabigyan ng pansin. Eto na lang. Si Antonia, palagay natin si Antonia, busy dito sa Thailand. First runner-up siya sa Miss Universe. Dito lang siya sa Thailand busy. So, maraming mga endorsement. Always expect mo naman yan kasi marami talaga sponsors ang Miss Universe Thailand. At lahat yon syempre, iniimbitahan siya. Kaya may ganap siya day by day. Tapos, ayun, so kailangan nila si Michelle D para ma-push yung concert na gagawin nilang dalawa. So, parang doon pasisikatin talaga nila lalo si Michelle D at saka si Antonia para ipantapat dito kay Impa sa Miss Grand, Impa at Charlotte. Kasi yung idea na to is from the organization ng Thailand. So ngayon, depende yan kung paano yung project na yan, kung mapupush ba. Kasi syempre, may kontrata din yan, di ba? So ngayon, gagawin to ng Miss Universe Thailand organization dahil ayun yung ipantatapat nila para kay Charlotte at saka kay Impa. So, ang bongga lang. Kasi syempre, pasisikatin nga nila si Antonia Porcel dito sa Thailand. At isa si Michelle D ang makakasama ni Antonia Porcel para sa mga ganitong concert. So, ito na yung gagawin nila talaga na pambongga talaga. So, magandang project na to kasi para sa akin, opportunity din to kay Michelle D to open to another doors para sa kanyang career. Lalo na ngayon, na-discover na siya na kumakanta siya eh. Sa ASAP nga, di ba? Ang ganda ng boses pala ni Michelle D, nakakaloka. Kahit yung mga basic na kanta ng mga ganitong ballad, so sabi ko, ang ganda pa rin para kay Michelle D. Ando doon na class pa rin yung dating. So tatangkilikin ba to ng mga tao dito? I think yes, kasi sa sobrang dami ng followers nila Michelle D ngayon at ang dami sumusuporta dyan sa 4D na yan, I think yes, tatangkilikin to ng bonggang-bongga. So talagang umaariba na ng todo-todo ang karera ni Michelle D after niyang lumaban dito sa Miss Universe. So, ito naman talaga yung hinihintay ni Michelle D kung ano yung mga doors na mag-o-open after Miss Universe. So, ang swerte lang kasi na pumapasok ngayon kay Michelle D after niyang madaya sa Miss Universe, ayan na, mas fabulous at mas bongga ang dating. At talagang yung eksena ay talaga namang masasabi mo nakakagulat. Daig pa niya talaga yung nanalo na Miss Universe at mas kinabog niya pa yung nanalong Miss Universe. Eh ngayon, yung nanalo Miss Universe, anong ganap? Sino ang nag-iimbita? Di ba? Wala naman. So talaga dito sa part na to, maloloka talaga dito si Kun An. Kasi kung iisipin mo, yun napili yung Miss Universe. Ano ngayon? Nga. So walang eksena. Tapos yung pinabayaan ninyo at hindi nyo ipinanalo, so ngayon, siya pala yung madaming eksena at maraming ganap. Naisip ba nila kung ito pa yung naging Miss Universe, kung ilang pa ang papasok na pera sa kanila,
para mas lumago pa ang Miss Universe at talagang mapag-uusapan kung sakaling si Michelle D ang ipinanalo nilang Miss Universe. Nakita ba nila yung ingay ni Michelle D nung dumating sa Pilipinas at grabe yung suporta ng mga tao? Eh kung itong si Michelle D ang ginawa nilang Miss Universe, eh Diyos ko, baka yung problema nila nasolusyonan na ni Michelle D, di ba? Kasi sa sobrang dami ng pumapasok na endorsement at saka ang daming mga nagkakagustong imbitahan si Michelle D. Eh di winner na winner sila, kaso hindi Wala Hindi kasi sila marunong pumili kung sino yung ipapanalo nila. Eh kung business din naman ang pag-uusapan, di ayan na, pinakita tuloy sa kanila kung ano ang market na meron itong si Michelle D at kung bakit ito importante na sana ginawa ninyong Miss Universe para mas bongga yung nangyayari sana sa inyo. So, yon. So, talagang masasabi ko, nasa huli talaga ang pagsisisi, no? Nasa huli talaga yung huling halakhak. Yung laging ganon But, sabi ko nga, for sure, nanghinayang sila kay Michelle D, itong Miss Universe organization. Kasi, hindi nila tinrabaho ng maayos, hindi nila binonggahan, hindi nila kinilatis, hindi nila inalam kung ano ang meron kay Michelle D at ano yung market na makukuha nila kay Michelle D. So nagkamali dito ang Miss Universe. So, yon. So, wala tayong magagawa. Desisyon nga daw ng judges yun. So, sisihin ni Kunan yung mga judges. So, yon, di ba? Kasi, ayun ganun naman Nagkamali yung judges sa pagpili nila kung sino yung mananalo Miss Universe. Ngayon, yung ipinanalo nila. So, ano yun na itutulong sa organization nila? Anong na itutulong sa Miss Universe organization? Meron ba? So, di ba, naka-stock up lang. So, naghihintay na ng next na ganap. Kaso, walang ganap. Kung si Michelle D yung pinili nila, di mas bongga, mas panalo, and then baka nagkakandarapan na maingay na pinag-uusapan yung Miss Universe at nagkakandarapan yung mga endorsement na lumapit kay Michelle D kasi ganun yung market na meron si Michelle D. Diba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!